Okay, God's morning mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon po ay March 8 na. Summer na. At ngayon ay mahalaga rin ang ating sabi nga ay pag-iingat dahil sa tinding init. Ngayong umaga ito, nais kong batiin ating mga first na kasama natin via online. Sina sister, aking sister Cindy Mercado, Ate Cindy. Kasama na rin natin si si Sister Alma Tatel. At ngayon, sa ating paksa ngayon, patungkol sa talatang ito, ay muli makakasama natin ang aking sister wife. At sa ating talatang ito mula sa John 20 verse 18 ay pamagatan natin itong the first evangelist, Mary's proclamation of hope. Sabi nga, ano nga ba yung pinagmula ng evangelization, or sabi nga, sino nga ba yung first evangelist, sa sinasabi, At ito ho yung, sabi nga, ay patungkol pa rin sa seeking the lost o evangelism. At ngayong umagang ito, ating tunghayan ang ating talata. At sa ating panimula ay sasamahan din tayo sa ating pananalangin. At kasama na rin natin via online ang aking nanay, Corazon Mercado. Okay, God's morning, ma. Okay. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po sa John 20 verse 8. Tama? 18. Verse 18, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon, at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Tayo manalangin. Okay, tayo po ay manalangin. O naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. At sa iyong biyaya at awa, nawa kami, Panginoon, ay patuloy niyong patnubayan at gabayan upang sa araw na ito ay ikaw, Panginoon, ang aming masaksihan. Salamat, Panginoon, sa hiwaga ng iyong salita. Pagkalooban mo kami ng pangunawa at patuloy, Panginoon, na ilahad mo ang iyong revelation patungkol sa aral na ito. Muli, maraming salamat, and this are pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Sa mapagpalang umaga rin sa iyo, Tita Ami, diyan sa Manila. Okay? So, God bless po. At ngayon, tunghayan na po natin itong paksang ito mula po dito sa aral, ng sabi nga ay John 20 verse 18. Ito yung ang kauna-unahang the resurrection of Christ, At dito sa ating talatang ito ay nagpakita ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan nating mga Kristiyano, Sabi nga, ang pagpapahayag ni Maria Magdalene o Mary Magdalene sa mga alagad tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sino ba si Mary Magdalene? Sabi nga, si Mary Magdalene ay isang mahalagang tauhan ng Biblia, at sabi nga, particular dito ay nakikita po natin siya, Balit hindi man siya na-highlight, pero si Mary Magdalene po ay isang tapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay kilala bilang isang, sabi nga ay siya yung pinagaling ng ating Panginoong Jesus ayon sa Biblia mula sa Luke 8 verse 2, At siya po yung babae na pinagaling ng Panginoon mula doon sa 7 demonyo, Tungayan po natin yon sa Luke 8 verse 2. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Amen. So, yan po ay si Maria Magdalena. Sabi nga, unang nakakita sa ating Panginoong Jesus at noong resurrection, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Si Maria ang isa sa mga nakasaksi, ang buhay na patutuo ng araw na yon, na ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Sa maikling salita, mga kapatid, ay napakahalaga ng buhay ni Mary Magdalene sa ating pananampalatayang Kristiyano sa kasalukuyan.
At si Maria Magdalena ay isang, sabi nga na una nating nasabi, na siya ay tapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At madaling, sabi nga ay nung panahon na nakita niya ang ating Panginoong Hesus ay nagmadaling maghatid ng balita sa mga alagad. At doon sa word na yon at sa action ni Mary Magdalene, nagmadali siya, na sabihin sa mga alagad, ang kanyang pagkilos ay nagpapakita ng kanyang labis na kagalakan at paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na ngayon ay ating sineselebrate na si Jesus ay buhay, ang ating Diyos ay buhay. He is alive. At ang kanyang mga salita na nakita ko ang Panginoon ay puno ng pananampalataya at kumpiyansa. Si Maria ay hindi nag-aalinlangan na ipakalat ang mensahe ng pag-asa ng ating Panginoong Hesus na nabuhay, na namuli. Sabi nga, yan ang ating kaganapan, na sa ating pagkamatay ay mayroong muling pagkabuhay. At si Maria ay hindi lamang nagdala ng balita ng muling pagkabuhay, kundi pati na rin ang bili ng ating Panginoong Hesus. Ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang pangyayaring may malaking kahalagahan para sa buong sangkatauhan. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa, At ang kwentong ito at ang talatang ito ni Maria ay, sabi nga, ay nagbigay ng pag-asa sa ating lahat, ng ating pagdurusa at pagkawala ay hindi ang katapusan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay isang patunay na may pag-asa sa gitna ng kahirapan. Kung tayo ngayon ay nahihirapan, tandaan po natin na meron tayong Hesus na maaring maglampas sa atin sa mga paghihirap na yan. Kailangan lang po natin siyang makita. Kailangan lang po natin siyang ilagay sa sentro ng ating buhay. At napakalaga po ng ginawa din ni Mary Magdalene. Ito si Mary Magdalene, kung napanood niyo po yung Chosen. Yung movie ng Chosen starts doon sa kwentong yan. One of the part na yan ay siya ipinapalaya ng Nicodemus, subalit hindi siya mapagaling, Subalit nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo, agaran siyang gumaling, Gumaling siya sa sakit at gumaling din siya sa pagkaalipin, pagkalaya sa 7 demonyo. At ang pagbabahagi ng mabuting balita ay kabilang sa misteryo ng ating kung bakit natin ibinabahagi ngayon ang ating ebanghelyo, kung bakit natin ipinakakalat ang mabuting balita. Sabi nga, it's not about the religion, but it's all about Jesus. At ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang mensahe ng kagalingan, ang siyang mensahe ng kaligtasan. At sa ating yugto na ito, si Maria bilang unang ebanghelista ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ibahagi ang mabuting balita ng pag-asa ng ating Panginoong Hesus sa iba. Sabi nga, ito ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ni Maria sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. At bilang aplikasyon sa talatang ito, mga bang dapat nating gawin? Dapat po tayong patuloy na magkaroon ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Huwag po nating sukuan, maging matatag tayo sa pagharap sa ating mga problema. Tandaan po natin, sa yugtong ngayon talagang devastated ang naramdaman ng bawat isa dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Subalit, dahil sa witness, itong si Maria, at katulad ni Maria na nagdala ng balita ng pag-asa sa mga alagad sa gitna ng kanilang kalungkutan at pag-aalilangan, mga kapatid, tayo rin ay dapat na magdala ng pag-asa sa ating komunidad. Sabi nga sa atin ng Romans 15 verse 13,
Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tulad ni Maria na naghatid ng balita ng muling pagkabuhay, tayo tinawag na magkalat ng pag-asa, no? O magpakalat ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Huwag po tayong matakot. Hingin po natin sa Panginoon. Hingin natin sa banal na Espiritu ang salita, ang gabay, at ang talento upang maibahagi ito. Sabi nga, ang pag-asa ay hindi lamang pansariling regalo, kundi regalong ibahagi ito sa iba. Sabi nga, we are blessed to be a blessing. At ang Diyos ay, sabi nga, ang may hawak ng mabuting plano. At katulad ng sinasabi sa atin ng Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan ang plano ng Diyos. Sabi nga, sa gitna ng ating kapaligiran na punong-puno ng alinlangan, tayo ay magiging tagapagdala ng katotohanan ito. Kung magkakaroon lang tayo ng katapangan, boldness, no? At kung maaari tayo ay nangihina, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, makakayanan natin palakasin ang loob ng iba sa kabila ng pagod at panghihina. Maaaring inisip natin, pagod na tayo, nangihina na tayo, tandaan natin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. At katulad ng sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na mabuting balita, siya ang ating kalakasan. Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Take note, mga kapatid, the word nagtitiwala. It means kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo mapapagod. Hindi tayo manghihina. Kahit na sa gitna ng kawalan, kahit na sa gitna ng mga pagsubok, kahit na sa gitna ng tila ba, hindi natin naririnig, hindi natin nakikita, o hindi natin nararamdaman ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. At ang pagdadala ng pag-asa sa komunidad ay hindi lamang tungkol sa salita, kundi sa pagkilos. Tulad ni Maria, ang bawat isa ay may tungkuling pasigla sa kapwa, lalo na sa panahon ng kalungkutan. Tungayan po natin ang 1 Thessalonians 5 verse 11. 5:11? Teka. Thessalonians, wait lang po. Thessalonica. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. No? Tunay nga po, isang pahayag na paano nga ba natin palalakasin ang loob ng ating kapatid, tayo rin parang dumadaan sa mga pagsubok. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ang patuloy na magbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dadali ng Panginoon Diyos sa isang lugar kung wala tayong purpose. Ang purpose ng Panginoon Diyos sa bawat isa ay magpalakasan at magbigay ng pag-asa sa bawat isa. Ang pag-asa ay pag-aliw na natatanggap natin mula sa ating Panginoon Diyos at dapat na maibahagi sa iba. Gaya ni Maria na naging instrumento ng pag-asa, tayo ay tinawag na maging kanlungan ng pagpapalakas sa komunidad. 2 Corinthians 1 verse 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at ang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. 4. Inaaliw niya tayo sa ating kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin,
Sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Amen. Yan ang purpose ng Lord. Mismo ang Diyos ang nagsabi. Mismo ang Biblia ang nagsabi. That is the purpose ng bawat isa sa atin. At ang pag-asang ito ay hindi dapat ikubli. Tulad ng pagmamadali ni Maria, tayo ay dapat ding handang magpaliwanag kung bakit tayo maasa sa pamamagitan ng pagmamahal at katapatan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 3, verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Amen. Sabi nga, kaya nga natin naibabahagi si Kristo. Kaya nga doon sa ating naranasan o na-encounter natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, naibabahagi din natin sa iba. Sino nga ba si Kristo? Bakit nandoon ang kapayapaan? Bakit nandoon ang patuloy na pag-asa? Bakit ang isang Kristiyano ang tindi ng conviction patungkol sa bahaging ito, sa pananampalataya, pag-asa, at mga bahagi na nakikita. Sabi nga, sila yung nananatili na tapat, no? Kung tayo, mga kapatid, ay dumaranas ng mga pagsubok at kahirapan, dapat nating tandaan na ang pag-asa ay nasa Diyos. Wala na tayong ibang makikita. Sa Diyos lamang. Hindi sa tao, hindi sa sitwasyon, kundi sa Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal. Sabi nga, kaya dapat nating, tandaan na ang pag-asang na ito ay, nagbibigay ng lakas at patnubay sa gitna ng ating mga paghihirap. Napakahalaga po ng mga bahaging yan. At dito po ay nagpapakita rin sa atin ng kahalagahan ng pagbabahagi natin ng mabuting balita sa iba. Paano nga ba natin dinadala o paano ba tayo nagiging tagapagdala ng balita? Diba? Ngayon, naririnig natin ang balitang ito. Ngayon, naririnig natin ang pag-asa nito. Handa ba natin itong ibahagi sa iba? O hayaan na lang natin sa ating sarili? Sabi nga, ang kwento ni Maria ay nagtuturo sa atin ng pagiging ebanghilista. Ito po ay hindi lamang para sa mga pastor. Tayong lahat ay tinawag na maging bahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus sa iba. Ating pong tutunghayan ang Great Commission. Pamilyar po tayo dyan. Matthew 28:19-20. At basahin po natin ito. Matthew 28:19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Yan ang Great Commission. Ito po ay isang malinaw na utos na ating Panginoon Hesus sa kanyang mga tagasunod. Sino po yung mga tagasunod? Tayo. Ano po ang ating misyon? Na ibahagi ang kanyang mensahe sa buong mundo. Meaning to say, sa lahat ng ating nakakahalubilo. Pisahan na natin sa ating mga kamag-anak. Pisahan na natin sa ating mga kaibigan. Pisahan na natin sa ating mga katrabaho. Pisahan na natin sa ating mga kliyente. Pisahan na natin sa kahit sinong ating nakakahalubilo. Hindi lamang ito para sa mga pastor, mga kapatid, kundi para sa lahat na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ay mahalaga upang ang bawat tao ay makarinig tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus at maniwala lamang sa Kanya. Sabi nga sa atin ng Romans 10, verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila?
Kaya napakahalaga po ng mabuting balita na tayo na nakarinig, tayo na nakaunawa, tayo na nakaranas ang siyang dapat na maging daluyan din ng bawat salita na ating narinig. Sabi nga, kung ito ay naibabahagi natin sa iba, hinahayaan nating dumaloy ang pagpapala ng Diyos. Do you imagine, na ibahagi mo tayo sa isa sa mga kaibigan mo, ibabahagi din niya ito sa mga kaibigan niya. And that's how the gospel works. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng ating mga salita, ating mga gawa, at ating pamumuhay. Ngayon, nowadays, ang mga influencer, they use material things ng mundong ito para marami silang tagasunod. At ito yung ginagamit nilang basihan para masasabing pinagpala. At sabi nga, ang sinasabi rin sa atin ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. I'm not saying masama ang mga material blessing. Mabuti po ito. At ginawa at dinisenyo ito ng Diyos na mabuti. Pero kung paano natin ito ibinabahagi sa iba at kung paano natin ito isinasapamuhay at kung paano natin ito isineshare sa iba, yan ay meron tayong pananagutan. Pananagutan na ang Diyos ang siyang maghuhusga sa pagdating ng panahon sa lahat ng ating mga ginagawa o ating nagawa. Mga kapatid, ang tinutukoy natin dito na kung meron man tayong mga bahagi na pagpapala mula sa Panginoon, gamitin natin ito para sa kanyang kalwalhatian. Maaari nating ibahagi ang pag-asa ng Jesus, ang pag-asa ng ating Panginoon na tagapagligtas sa ating mga kaibigan, pamilya, kapitbahay, at sa mga taong nakakasalubong natin araw-araw. Lalo na sa social media, napakadali na ngayon. Ba't natin hindi gamitin ang buhay natin? Ibahagi natin ang mabuting balita. Gamitin natin ang social media katulad nito. Gamitin natin ang ating mga cellphone. Gamitin natin ang ating buhay upang may bahagi natin sa iba ang kabutihan ng Diyos. At ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalataya na katulad ng kwentong ito ni Maria sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya. Nang makita niya ang ating Panginoong Hesus, hindi na siya nag-alinlangan na ibahagi ang mabuting balita sa iba. Ikaw kapatid, kaya mo bang ibahagi ngayon ang salita ng Panginoon Diyos at kabutihan ng Diyos sa taong makakalubilo mo ngayong araw na ito? Sa taong makakasama mo. Maaring ngayon mo lang kakilala, matagal mo nang kakilala. Kaya mo bang ibahagi si Jesus? Kapatid, kaya mo bang ibahagi si Jesus sa social media? Kaya mo ba siyang i-share? Kaya mo ba siyang to share your faith on the social media? Instead na buhay ng galit, puot, na ibinabahagi natin, na ipinangangalandakan natin sa mundo, na kahit hindi man natin kakilala, nakikilala na tayo dahil sa mga hinaing ng buhay natin. Bakit hindi naman natin ngayon ipakalat ang kabutihan ng Diyos? Yan na siya nagbibigay ng kaligtasan sa buong mundo. Mga kapatid, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Dapat tayong magtiwala na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Napakahalaga po ng personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. At katulad ni Maria, siya po ay nakaranas ng isang personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Jesus na nagbago ng kanyang buhay. Ganon din tayo. Kung tayo ay wala pa sa Panginoon Diyos, ang buhay natin ay miserable. Tulad ni Maria, dapat tayong maglaan ng oras upang magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, sa apon nung nakilala ni Maria ang ating Panginoong Jesus, doon sa kwento ng Jose, nakita natin na hindi na
umalis pa si Maria. Kasi natin. At ganoon din sa Biblia. Bagamat hindi natin ito nakita at na-visualize natin doon sa movie ng Chosen, no? Kung hindi nyo pa po napapanood, I encourage you, panoorin po natin yung Chosen. Maganda pong movie yan o magandang series na matututunan natin sa atin o magbibigay po sa atin na napakaraming aral patungkol sa Biblia. No? Dito, kung tayo ay patuloy na bahagi sa presensya ng ating Panginoon Diyos, matututunan po natin ang mapagpakumbaba at makikita natin ang ating sarili. Na hindi natin namamalayan na tayo na rin po ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa kabila ng pagiging unang nakakita sa ating Panginoong Jesus o first evangelist, hindi naging mapagmataas si Maria. Nakita natin yung attitude na yun. Sa halip na ay nagmadali po siyang ibahagi ang mabuting balita sa iba. Sabi nga yun yung isang karakter na napakaganda. No, hindi akong nauna. Di ba? Pagka nakakita ka ng isang bagay, lagi mo sabi, ako nauna. So, hindi po ganon ang ginawa ni Maria, kundi binahagi niya sa iba. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at maglingkod sa iba, tulad ng ginawa ni Maria. Dapat nating ibahagi ang mga biyaya na natanggap natin mula sa Diyos at tulungan ang mga nangangailangan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng aral na ito, ng the first evangelist, Mary's Proclamations of Hope, mga kapatid, maaari nating maranasan ang pag-asa at kaligayahan na nagmumula sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Ang talata mula dito sa John 20 verse 18 ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ito ay isang paalala na ang ating Panginoong Hesus ay buhay at patuloy na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Hindi po siya natutulog. Hindi po siya, sabi nga, ay namamahinga na parang katulad ng isang bangkay. Siya po ay buhay. Ang ating Diyos ay nananatiling buhay at mananatiling buhay, lalo na sa pag-asa sa atin. Kaya nga mga kapatid, bilang isang mga Kristiyano, maaari nating tularan si Maria sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus sa ating komunidad. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng ating mga salita, ng ating mga gawa, at ng ating pamumuhay. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa araw na ito ay nais ko namang hinga ng salita. Meron tayong guest ngayon. Mamaya ko i-reveal. Hinga natin siya ng kanyang natutunan o nais niya ibahagi sa ating ngayong umagang ito. Pero bago yan, gusto ko munang ibigay sa ating partner, no? Aking wife, no? God's morning po mga kapatid. Sabi nga, kagaya nga po ng ating natutunan ngayong araw na ito, tularan natin si Maria sapagkat si Maria nung panahon na nasa kanya yung mga demonyo na sumasapi sa kanya ay hindi siya nawala ng pag-asa, kumapit siya sa Panginoon, nanampalataya siya sa Panginoon upang maalis siya sa ganong sitwasyon. Kaya simula noon, nagbahagi na siya ng salita ng ating Panginoon. Maaari po natin silang tularan. Kung tayo man po ay nasa sitwasyon na meron man tayong mga pinagdadaanan, lagi po tayong manampalataya sa Panginoon na maaalis din tayo sa sitwasyon na ito. At kapag naman po naalis tayo sa sitwasyon na ito, maaari po nating ibahagi ang ating personal testimony. Nang sa ganon, ang ibang mga nasa paligid natin, mga nakakasalamuhan natin, pamilya natin, katrabaho, mga kaibigan, ay ganon din ang mangyari, kagaya nung nangyari sa personal nating testimony na meron tayong pinanghawakan na ang Panginoon ang mag-aalis sa sitwasyon na iyon. Then, after nun, ipahagi natin sa iba ang magandang balita na bigay ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Amen. Salamat. At ngayon, pakilala ko naman sa inyo ating very important guest. No? Ngayong umagang ito. Dati online lang, pero ngayon kasama natin ang aking magandang nanay.
Good morning, everyone. Ito na po ako. Share lang ang maikling bahagi lang po natutunan ngayon. Importante po talaga ang, sabi nga doon, ang magbahagi ng salita ng Diyos dahil ito ay mapupulutan din nila ng marami. Kung yung makakasalamuhan natin na wala pa sa Panginoon, hindi man ngayon dadating ang araw na kumbaga parang isang tayo ang magpupunla sa kanila, magtanim ng salita ng Diyos sa kanila kung hindi pa man sila nakakarinig noon. Isa tayo sa magbibigay kumbaga punla para pagdating ng araw maiisip din nila na ang salita ng Diyos ay makabuluhan. Ito ay magiging sandata natin to sa ating buhay. Kumbaga, kahit anumang sitwasyon, anong panahon, anumang pagsubok, kailangan nating lumapit sa Kanya. Mapapansin natin kung nasa lugmok na tayo. Ang isang unang kausapin natin ay ang Panginoong Hesus. Mapapansin mo gagaan lang loob. Nandyan lang yung lahat. Pero pag si Jesus ang kausap mo, marami kang matututunan. Unlike sa kung ang kausap mo ay mga lang dyan. Mga marits lang dyan. Lalo ka pang susulsulan ka pa eh. Pero kung si Lord ang kausap mo, maano ang puso mo, lalambot ang puso mo. Kumbaga, hindi ka makapag-isip ng lalong mapasama ka. Dahil sabi nga, ang Word of God ay makapangyarihan. Yun lang po. Maraming salamat. God's morning. Amen. So, yan po. At ngayon po ay talagang binigyan tayo ni Lord ng guest, ngayong araw na ito. Para may bahagi ang ating paksa ngayon, seeking the lost, the first evangelist. At ngayon, nais naman nating i-acknowledge ang mga partner natin online, na ating nakasama. Sabi nga dito, kaunanahan nating nakasama siyempre si Ate Cindy Mercado, at ngayon sinundan po ni Sister Alma Tatel, sama rin natin. At yan, sabi nga mga pagbati nila, God's morning everyone. Yan, siyempre kasama rin natin ang aking tita mula sa Manila. Yan, si Tita Ami at ang aking uncle, kasi magkasama sila dyan, Uncle Ernesto. Sama rin natin sa lugar ng Liliw, ang bayan ng Magiliw, si Nay Edna Aracena, at siyempre kasama rin natin si Engineer Miñas, Errol Miñas, kasama natin ngayong umagang ito. Ayan. Yan, sabi nga, blessed God's morning to everyone, praise be to God. Sabi ni Nay Edna. Diyan, kasama rin natin si Rochelle Andal Rivera. Yan, lagi na rin po nating nakakasama. At yung dumaan sa ating kanina, dapat pala natawag ko yun si Gilbert, bilang ating host, na nanonood din sa atin ngayon. Anyway, so mamaya meron din ho kaming devotion, daily devotion namin. Kasama yung mga kasama natin sa site, Kasama rin natin ito si Jonathan Laureto, sa mapagpalang umaga po sa inyo. At dahil dyan, mga kapatid, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita mula sa aming natutunan sa John 20 verse 18 na nagpapakita, Panginoon, ng kabutihan ng pagbabalaganap ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, dahil isa rin po kami na naging bahagi, Panginoon, at nakaranas ng mabuting balitang ito, na kung wala kang ginamit na tao upang ibahagi ang salitang ito,
Panginoon, hindi ka namin mararanasan. Hindi ka namin mararamdaman na sa ngayon, Panginoon, ay sa amin, Panginoon, ay nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, spiritual at emosyonal at lahat ng bahagi ng kakulangan sa aming buhay. Ikaw ang kasapatan sa aming buhay at ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng lakas. Kahit ang mundong ito ay malupit, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-asa na sa amin ay nagbibigay ng buhay, Panginoon. Nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katwiran. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na bigyan at pagkalooban mo kami ng conviction, Lord, na ibahagi ang iyong mabuting salita sa lahat ng tao. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at dahil sa inyo, we acknowledge, Lord, na wala kaming anumang kalakasan, kakayahan o katalinuhan na kaya namin gawin ayon sa aming sariling karunungan, kundi lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya Panginoon, nais po namin kayong pasalamatan sa lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo, gumagabay at patuloy, Panginoon, na naggagabay sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Again, O God, we thank you and we praise you in this our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.